Amen. Praise God. As the word says, and I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it. But I found none. Therefore I have poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath. I have returned their way upon their heads, declares the Lord God. Amen. Purihin po ng Diyos sa kanyang salita. At ito pong salitang ito ay pinahayag ng Panginoon, nireveal ng Panginoon sa kay Ezekiel. Simula po nung siya po ay uh, uh, kinausap ng Panginoon in a vision doon po sa Babylonia. Kung saan ito po yung time na sila po ay nabihag na doon sa Babylonia. At isa po si Ezekiel po isa sa mga propeta na ginamit ng Panginoon para maihayag yung kanyang salita. Yung salitang ito na pinapahayag ng Panginoon, ito po yung pagpapahayag ng Panginoon sa kasalanan ng Jerusalem. At ito po ay inahayag ng Panginoon yung kanyang babala, yung kanyang kung saan ay pinapahayag ng Panginoon na paparusahan niya yung Jerusalem dahil nga po sa kanilang kasalanan, dahil nga po sa kadami-dami na po ng kanilang kasalanan na ginawa sa Panginoon, at hindi lang po normal na kasalanan, kundi napakalaki po ng naging abominations, talagang hindi po nakakalugod sa Panginoon, wala pong kapatawaran ng mga ginagawa nila. Kagaya na lang po sa pag-alay ng anak nila sa mga Diyos-Diyosan, na sinunod nila yung mga ginagawa ng ibang bansa, yung pag-alay ng kanilang anak, na hindi lang po hayop kundi anak mismo nila na kanilang inaalay. At yung paghingi ng tulong or pagtiwala sa ibang bansa na instead na pagtitiwala sa Panginoong Diyos, ay hindi nila ginawa yun. Sila po yung nag-disobey, sila po yung naging malaking insultos po sa Panginoong Diyos na inalagaan po ng Panginoong Diyos, yung Jerusalem, yung Israel. Paano niya po iningatan yung bansang ito, tinulungan, ginabayan, even man po simula nung doon po sila sa Egypto, nung sila po yung nakaranas ng hirap ng parusa, ng persecution, panghahagupit ng mga Egyptio. Pinakinggan ng Panginoon Diyos ang kanilang panalangin na sila po yung humihingi ng tulong, na sila po iligtas ng Panginoon. Doon po makita natin na tinulungan po sila ng Panginoon hanggang sa makarating po sila ng promised land. Ito po makita po natin na ang Diyos po ay natin ay napakabuti, mga kapatid. Wala po siyang gustong gawin sa mga mananampalataya, kundi kung ano po yung makapabuti sa mga mananampalataya, lalo na po sa Israel and sa Jerusalem. Dito po natin makita na yung Diyos natin ay napakabuti. Pero dito rin po natin makita na huwag po nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos, dahil nga po yung Diyos ay siya po ay hinatulan niya po, ay hindi po siya nalulugod sa mga tao na gumagawa ng kasalanan, dahil nga po yung ating Diyos ay banal, matuwid, siya po ay walang bahid ng kasalanan, siya ay banal na Diyos, kaya hindi po siya sumusunod or gumagawa ng kung anumang bagay na hindi kaaya-aya. Kaya ganoon po, dito po makita po natin sa salita ng Diyos na kung saan ay tinignan niya po doon sa Jerusalem, na kung saan ay wala po na isa na naging matuwid sa kanyang harapan, wala po yung lumalakad na nais sa Panginoon, wala pong nanalangin para po sa Jerusalem, even sa Israel. At yung mensahe pong ito ay nakatuon mostly sa Jerusalem. Amen. At dito po nakita ng Panginoon na wala pong may nag-intercede or nananalangin in behalf po sa mga tao. Gaya po, simula po sa mga hari, at sa mga priest, ay hindi po naging kalugod-lugod sa Panginoon ang kanilang ginagawa. Kaya ganun po, kagaya po nun sa isang bansa, kapag wala pong leader na nananalangin, na naging malapit sa relasyon sa Panginoon, ganun po yung mangyayari, na ng isang bansa ay wala po yung paggabay ng Panginoon. Makita po natin na kung saan ay puro kasalanan, korupsyon, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung tao ay walang pakialam, walang time sa Panginoon, hindi sinusunod yung salita ng Diyos, pinaparusahan yung mga tao na naghayag ng salita ng Diyos. Doon po natin makikita na yun po isa sa mga bansang walang kinikilalang Diyos. At doon po natin makita na darating yung araw na pag yung isang bansa, na yung mga tao ay hatulan ng Panginoon. At makita po natin, kahit sa ating bansa, makita natin yung mga pagsuway ng mga tao na wala pong time, wala pong oras sa Panginoon, kahalayan, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kagaya niyang pagtalik sa babae, sa lalaki, pagpatay, lahat na lang, korupsyon sa ating bansa, na walang ibang ginawang tama kundi yung mangikil sa taong bayan. Kaya ganun po, kumbaga darating yung araw na sila paparusahan ng Panginoon, mga kapatid. Walang sino man yung makakaiwas sa parusa ng Panginoon pag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, at patuloy na gumagawa at hindi nagsisi sa iyong pagkakasala at sumampalataya sa Panginoon Jesus. Amen. Ganun po mangyari, kagaya po dito sa Jerusalem, na despite na sila po pinili ng Panginoon, sila siniperate sa Israel,
um, para mapatuloy no, yung kalooban ng Diyos. Pero despite na sila po pinili ng Panginoon, no, hindi naging reason na hindi po sila pinarusahan ng Panginoon. Nung time nung sila nagkasala, no, nung time na sila nag-disobey sa Panginoon, no, dito pinapahayag ng Panginoon sa Ezekiel at binibigay naman ni Ezekiel na sa mga tao para bigyan sila ng babala no, na sila tumulikod sa kasalanan at magsisi no, at lumapit sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya ganun po, na kung saan ay dito natin makikita na bago parusahan ng Panginoon no, yung tao, no, yung sanlibutan, no, yung isang bansa ay nagpapadala po siya ng mensahero no, na bibigay babala no, para sa mga tao na sila magsisi, tumalikod sa kasalanan. No, kagaya po ngayon sa iba't ibang bansa, marami ka pong maririnig no, nagsasalita no, about sa judgment ng Panginoong Diyos dahil nga po malapit na lang po yung pagbabalik ng Panginoong Hesus. No. Ganun po, no, dahil nga yung ating Panginoon ay uh, siya po'y mabuti, mga kapatid, no? At siya po'y napaka laki ng pag-ibig ng Panginoon. Imagine no, na kanyang anak, no, si Jesus ay binigay no, inalay para sa atin, no, sa ating kasalanan, para magkaroon tayo ng kaligtasan, no, na hindi tayo maparusahan. No? Doon po sa kadagat-dagatang apoy. Dapat makita po natin yun, no, kung gaano po kalaki ang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya, yun po mga kapatid, isa pong babala no, sa bawat isa na talikuran na ninyo no, yung paggawa ng mga kasalanan, no, yung patuloy na paglumakad sa kadiliman. Amen. Yung isa lang po yung mga pagbabago sa isang tao, no, yung pagsisi no, ng kasalanan, paglapit sa Panginoong Diyos, no, i-offer yung kanyang buhay no, at patuloy na mag-aral, no, magbigay papuri sa Panginoon, magbigay ng oras, no, dahil at pagbabasa ng kanyang salita, no, dahil yun po, no, yung maglilid sa iyo, no, sa katuwiran, no, sa Panginoong Diyos. Amen. At yung banal na Espiritu, no, kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, no, tunay na nagsisi, no, ang banal na Espiritu ay mananahan sa iyo mga kapatid. No. Siya po ay maggagabay, kukonvict ka po niya no, sa iyong mga kasalanan. At dito po, no, sa nabasa, dito po sa salita ng Diyos na napaka-importante po sa isang bansa na meron pong leader na nag-intercede, no, na nagpipray para po sa kaligtasan, para po sa kabutihan ng mga tao. No. Dito po natin makita na napaka-importante po yung panalangin no? At yung relasyon sa Panginoon, lalo na po sa isang bansa na yung leader ay may relasyon sa Panginoon. Kung saan yung parusa ng Panginoon ay hindi mararanasan ng isang bansa. No? Kung isang leader ay mananampalataya, even man po sa isang church, no? Kung isang church no, ay tunay na mananampalataya ng Diyos, no? Yung parusa ng Panginoon ay hindi nila mararanasan. Kundi yung pag-ibig, yung pag-iingat ng Panginoon, no? Yung biyaya ng Panginoon at patuloy na paggamit po sa kanila para po sa kalooban ng Diyos. Ganun po yung mangyayari no, pag ikaw ay yung isang panambahan or yung isang church ay lumalapit no, or lumalakad na naayon sa Panginoon. At even yung isang bansa ay lumalakad na naayon sa Panginoon, ay tunay po na ibibless ng Panginoon yung isang bansa no, na lumalakad na naayon sa Kanya. At isa lang po yung halimbawa no, doon po sa Ninive, no, kung saan nung time na pinadala ng Panginoon si Jonah, ayaw niya pa nga sana dahil nga po sa kanilang matinding kasalanan. No? Sila din po ay kaaway ng Israel. Ayaw na ayaw niyang pumunta roon. No? Talagang malayo yung kanyang puso. Pero pinaunawa sa kanya ng Panginoon na ang Diyos ay hindi kailanman na magpaparusa agad no, na hindi niya po binibigyan ng chance. No? Nandiyan po na pinapakita niya kay Jonah yung kanyang pag-ibig sa tao. No? Bago niya parusahan ay binibigyan niya ng chance no, na magsisi. At yun po nangyari. No? Yung pinahayag ni Jonah, binigyan sila ng babalan. No? Sila po yung nagsisi mula po sa hari. At doon po sa pinakaabang, no? Sila po yung nag-fasting, no? Sila po yung nagsisi na nalangin sa Panginoon. At yun po, no? Hindi po nangyari yung parusa ng Panginoong Diyos sa kanila dahil nga po nakadeclare na yung Panginoon na gugunawin niya no, yung Ninive kung di sila magsisi sa kanilang kasalanan. Kaya yun po mga kapatid, no? Napaka-importante po na malaman po natin no, na meron pong Diyos dito po sa mundo, no? Na hindi lang po tayo na nabuhay rito para gawin ang lahat ng bagay. No? Meron pong Diyos na tumitingin po sa atin. Kaya encouragement po sa bawat isa na magbasa, no? Makinig ng salita ng Diyos dahil nga po, diyan po natin malalaman no? Yung mga nais ng Panginoon at tayo po'y gagabayan niya no? Ayon sa kanyang kalooban. Amen. Pag patuloy ka pong magbasa, mag-attend ng gawain, no? Lumapit sa Panginoon, manalangin. Amen. At sa mga leader po natin, no? Dalangin po natin na sila po'y maging lumakad na nahin sa Panginoon. Amen. Dahil nga po, ayun ang nangyari, no? Puro korupsyon, no? Puro gawa na hindi po naayon sa Panginoon. Kaya ang isa pong gagawin natin ay panalangin po sila. No? Pero sila po ay magsisi at lumakad na nahin sa Panginoon. Kaya yun lamang po. God bless po sa lahat. Amen.